Hi guys, magandang araw, gabi o umaga. No, saan man panig po kayo ng mundo, welcome sa ating Marzano TV Podcast. At ngayong araw guys, napakaganda ng topic natin, no? Kasi last time nung nag-react ako guys, may reaction video ako dun sa content natin about kay Rachel, kasi nga si Rachel ay nababash, no? At actually hindi lang naman si Rachel ang nababash, maging din sila Beyonce, maging si Carla, and even si Joy nababash. Kasi main reason nila na parang kapag beneficiary ka, bawal kang magsuot ng mamahalin, ng sosyal. Kasi ang sinasabi nila, no, sabi nila kung paano kayo namin nakilala, dapat wag kayong magbago. Kumbaga parang kung nakilala sila na simple lang damit, dapat ganun pa rin yung damit nila. Pero pag-usapan natin yan guys Kaya tune in lang po kayo sa lahat ng mga talagang iba dyan alam ko patulog na. At yung iba dyan talaga nag-relax na lang po. Tune in na po kayo dito sa ating Marzano TV Podcast. At ang pamagat nga nito ay masama bang magsuot ng sosyal ang mga beneficiaries? Siyempre at bago tayo dumako dyan guys, magsha-shoutout din po tayo sa mga last nag-comment sa atin. Pag-usapan natin yan, no? Meron tayong 1 oras na programa po, no? At syempre gusto ko palang i-shoutout, syempre ang ama ng Kalingap, ang bayani, syempre Kuya Bal Santos Matubang. At syempre always I always respect and support syempre sa nag-iisang ina ng Kalingap, Ate Edna Vlogs. At syempre sa gwapo at ang direktor na nagpababayro sa Kalingap ay si Kalingap Rob. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners. Hay nako guys, sana po yung nasa mabuting kalagayan kayo, no? So talagang minsan di mo rin masisisi yung iba, no? May iba't ibang opinion, may iba't ibang pananaw. Kasi ang Pilipino kasi guys, tayo 'di ba, no? Tayo bilang Pilipino, marami tayong culture. No, merong mga lalo na may tayo, majority sa atin religyoso. So pag religyoso ka minsan, kasi may mga religion, no, napaka big deal sa kanila yung pananamit. Siyempre, merong religion, okay lang sa kanila na magsuot ng sosyal. Meron naman bawal sa kanila, dapat simple ka lang. So minsan kaya nagkakaroon agad ng talagang iba't ibang opinion. So ito guys, this is only my opinion. Sana wag tayong mahati, wag kayong magalit sa akin. So this is only my opinion, pero hindi ko naman sinasabing tama ako. Pero syempre, nasa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo ako, di ba guys? At maganda pag-usapan to kasi lagi na lang, no? Kasi talagang parang ako guys as a content creator, lagi ko napapansin talaga yan na parang tuwing makikita ko, even sa mga social media, even sa kanilang mga FB page, sa mga social account, minsan sinishare ng mga fans yung mga idol nila like Beyonce, Rachel Morales, Carla at Joy Diwata. Pag nag-share talaga yung mga fans, minsan talaga merong nasisilat na may mga nagko-comment. At kadalasan makikita mo yan na parang nagbago na kasi nagdadamit na ng mamahalin. To the extent, even si Carla Topolar talagang pati yung kanyang yung pag-nail extension, ganun din si Rachel, no? Binash yan, no?
At even, syempre, yung iba naman, no, yun, no, so, pananamit. So, discuss po natin. Pero syempre, gusto ko munang i-shoutout si Ma'am Rosalie Faculdad. From Barangay Rochelle, love ka namin sa Merzano. God bless, Tita Binks. Vlogs po ito. Uy, Tita Binks, shoutout po, ha. At kay Ma'am Lorena. Good evening, Kuya Merzano. I'm watching from Qatar. Uy, shoutout po sa lahat ng mga, solid, kalingap dyan sa Qatar. Ingat po kayo dyan, nandyan din yung ate ko eh. At kay Ma'am Nora Gihante, shoutout po. O shoutout po sa lahat ng mga Etsy supporters. Siyempre mga baliw. And siyempre sa Blue Hearts naman, itong mga Rochelle. At sa mga A muna A, siyempre sa lahat ng mga Jomcar. At siyempre sa lahat ng mga I Love Sabado, Kilig Overload, siyempre. Ang Danjoy. Salamat guys at ako'y natutuwa po dahil talagang masaya po ako dahil sa tuwing nakikita ko yung mga community ng love team sa live ko and even sa comment section din nag-aaway-away. Basta tayo guys, ako para sa akin lahat po kayo sa kalam. Yun nga lang, basta wag natin pairalin po yung yung pride, yung pagyayabang. Basta tayo guys, lahat yan sa kalam kayo para sa akin. Kasi minsan guys, ang hirap minsan mag-comment, no? Talagang pag may nasabi ka lang, minsan feeling nila, yung idol nila, dapat laging una. So, dapat po stay humble lang tayo. Basta tayo guys, mahal ko kayo, no? Support ko po ang lahat ng love team, kaya huwag tayo pong mag-away-away. Punay the Great, True Pozo Merzano, shoutout po. At kay Rosemary Esteron, nag-comment siya dun sa upload ko kay Beyonce sa kay Papa Eds. No? Sabi niya, react mo din yung upload ni Kalingap JJ, yung reaction ng Edsy pagpapanood ng concert. Sige po, pwede po. Oh, speaking the concert ng Edsy, grabe yung guys ha. Magkasama si Papa Eds saka si Papa Eds saka si Beyonce sa concert, grabe yun. At grabe salamat din sa mga team Rochelle solid, grabe kayo. No, kay Maria Socorro Bantolino, iba talaga ang tatak Rochelle, no. Unang minahal ng mga tao sa lahat ng love team Rochelle ang pinakamaraming pinagdaang hirap at pagsubok, pinatatag ng panahon at pagkakataon. Rochelle forever, mula noon hanggang ngayon solid Rochelle. Actually guys, no, lahat naman sila may mga pagsubok. Iba-iba lang talaga siguro. Basta tayo guys, always support tayo sa lahat, no? Salamat sa lahat ng mga Rochelle fans, Ingat-ingat po kayo, lalo sa mga pinapanood nyo at susuportahan, Ma'am Rosalie Faculdad, hindi mahina ang views ng mga maglangga namin. Si Dudong ay hindi naalis sa top 1 Kalingap Charity. Yes, totoo yan, Si Langga hindi rin naalis sa top 7, 3, and 5. At same time, top 1, si Dudong's the most super chatted. And Langga, laging top 5 sa most super chatted sa buong Pilipinas yan. Take note. Yung nagsabi dyan na laos na ang Rochelle, sorry na lang kayo pero kahit anong mangyari, community ng Rochelle, hindi namin aalisin ang Maglangga kahit anong mga top dyan. Ay, grabe itong mga to. Basta guys tayo, love lang At syempre sa community ng Danjoy, shoutout kay Benjamin Benhuar. At kay Amanda Cabaliza. Sir, si Japina magulo pala away. Opo. Huwag nyo na panoorin yung guys, napakasinungaling yan. May stress lang kayo. Di ba tama naman? At syempre kay Nilian Nerva Channel, good evening Sir Merzano, ang saya ng biyahe nila kuha ng passport. Ito po ay nag-upload, nag-comment naman siya sa upload natin kay Beyonce din. No? Good evening Sir Merzano, ang saya ng biyahe nila kuha ng passport. Thank to all sponsor and Kuya Rob and a team sa pagkuha ng passport. At Jonah Dazoy, shoutout po at kay Kuya Ben TV Channel, shoutout po. Arlene Gilo. Sir, student visa ang mabilis USA. Ganun ba? Pag student visa pala mas mabilis, no? At ang balita ko ang Jomcar din, 'di ba? Kukuha din sila ng visa sa Kukuha din sila ng visa.
Pero sinasabi nila madali daw kumuha ng visa sa Japan, no? So, yun lang guys, no? At shoutout nga din po pala guys sa lahat ng mga Jomcar, ha. Yung ano guys, grabe yung part 59. No, talaga yung part 59 ng Jomcar guys, no? Ito guys, sa lahat ng mga Jomcar, grabe yung part 59. Talagang nag-kiss na si Papa Joms. Pero hindi pala nag-kiss. Kinis ni Papa Joms si Carla. Talagang napaka-obvious na ng ano nila guys. I don't know, still guys, kiss pa rin sa chicks eh. Kaya hindi mo pa rin masabi. Pero, too obvious no guys, no? Mahirap lang kasi guys ako mag-comment. Baka sabihin, no? Sabi ni Sir Marciano, mag-ano na sila. Basta sa akin, parang sila na. Pero, hindi ko pa rin alam guys, as long as walang official na statement, no? Pero, syempre, walang aminan daw. Ma'am Elza Penario, hay nako, praning na ako sa hintay ng reaction sa Jomcar. Zermerzano, late ka na, may part 61 na kailangan mag-oxygen. We love you, Jomcar. Jed Quijada, parang si Sir Chip lang dito sa si Papa Joms nang sabi niya yung I love you, napaka-sincere. Oy, totoo po Parang naalala ko nga sa kanya si Ruel of Malalag eh. Sincere na sincere din yun. Kay Rachel. At grabe ditong Edsy, si Papa Eds, ganun din, nag-I love you. Ay nako guys, sa totoo lang, ang sarap. Anyway guys, bago tayo mag-start, ito yung isang awitin muna. Siyempre, coming from the Dr. Rhythm. Sa lahat naman nagpapahinga dyan guys, at siyempre, sa lahat ng mga in love, ito yung para sa inyo guys. Grabe no guys, talaga namang, ay nako, sarap ma-in love. Kandungan by Dr. Rhythm, no? Always support. Ang sarap guys, no? Ma-in love talaga, no? Kandungan. Ang swerte ng mga ngayon guys, ngayong sa mga oras na ito may kakandungan. But anyway guys, now let's back to our topic. Masama mo magsuot ng social ng mga beneficiary? So bago tayo sagutin natin yan, no, actually sagutin natin, ano ba yung kahalagan ng damit? Ano ba yung kahalagan ng damit sa atin, no, bilang tao? Especially sa ating kultura. So try natin na mag-research. Sabi nila, ang damit ay isang pangunahing aspeto ng kultura ng tao. Ito ay hindi lamang ginagamit para sa proteksyon at kaligtasan ng katawan, kundi ito rin ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng paniniwala. So ibig sabihin, yung damit talaga nagre-represent din siya sa sa mga beliefs, no, paniniwala. Pagkakaiba-iba ng paniniwala, tradisyon at aesthetic ng mga grupo ng tao sa buong mundo. Sabi nila, narito ang ilang mahalagang punto tungkol sa kalagahan ng damit sa kultura ng tao. Actually, totoo yan, naniniwala ako dyan. Kasi parang feeling ko guys, parang minsan na-express ng tao yung kanyang yung kanyang character eh. Meron gusto medyo dark yung damit niya. Meron nga kilala, kaibigan ko, gusto niya puro purple lang yung damit niya. Meron naman, gusto niya talaga makulay. So, iba-iba talaga. So, basahin natin. Sabi nila, pagpapahayag ng unipikong kultura. Ano ibig sabihin nun? Ang damit ay maaari maging simbolo ng isang partikular na kultura o lipunan. Halimbawa ay ang barot sahay sa Pilipinas ay nagpapakita ng tradisyon na estetika at paggalang sa kasaysayan ng bansa. Oh, okay. And number 2, pagpapahayag ng pag-iisip at pananaw. So yan, ito yung sinasabi natin. Ang mga disenyo, kulay, materyales na ginagamit sa damit ay maaaring ipahiwatig ang mga ideya, pananaw at sentimento ng isang individual o grupo. Halimbawa, ang mga damit na may malalaking letra o mga simbolo ay maaaring ipahiwatig ang pagsuporta sa isang partikular na kilusan o ideolohiya. Oh, so yun ang pala, no? So, kaya pala iba, may mga kilala din ako, pag nagsusuot sila, laging nakaitim, tapos may message.
Ganun, may mga ganun tao eh, no? Like sa atin, 'di ba? Sa mga fans ng Jomcar, fans ng Rochelle, ng Edsy, ng Danjoy, 'di ba? Minsan may ginagawa tayong kumbaga unique na damit, 'di ba? Nakalagay doon yung favorite nating love team. So, I think 'yun ang isa sa mga pagpapahayag din ng pag-iisip. Ibig sabihin, mahal mo yung love team na 'yun at iniidolo mo 'yun. So, gano'n, no? So, yun yung pagpapahayag ng pag-iisip at pananaw. At isa to naniniwala ko dito. Sabi nila, number 3, paglaganap ng identity at pagkakalinlanlan. Ang damit ay maaaring magamit upang ipakita ang pagkakalinlanlan. Ang hirap guys pagkakalanlan, yan, sa Tagalog, ng isang individual o grupo. Ito ay maaaring maging paraan ng pagpapahayag ng pagka-unique, katangian, o kahit na ang edad at kalagayan sa buhay ng isang tao. Actually, napapansin ko nga yan napapansin natin habang umiidad tayo, minsan, dati gusto mo sexy, and then tumatagal, biglang, tingin mo yung nanay ko, minsan nanay ko gusto duster na lang sinusuot. So, nagbabago talaga, no? Minsan sa edad. Pero minsan meron naman kahit matanda na, nagsusuot pa rin ng mga pangbagets. Kasi ako, mas okay din naman yun eh. Kung baga kahit may edad ka, nagsuot ka pa rin ng pangbagets. Kasi nakakaadagdag yun eh. Nakakaadagdag motivation siya. So, para sa akin, gano'n, no? Ang damit kasi sa akin, minsan nabili talaga ako yung gustong-gusto ko. Para syempre ma-motivate ako. Syempre, pangit naman yung lalabas ka ng bahay. Gusto yung damit mo. Tapos, di ba? Kung may pambili ka lang naman. Syempre, kung wala kang pambili, syempre, tasty is. Di ba? No? Pero syempre, sa mga may pambili, normally nabibili ka para, alam mo yun, no? Para lang ma-feel mo komportable. Iba kasi iniisip, pag bumili ka ng mahal, no? Iniisip nila, maluho ka na. So, sometimes, no. Minsan, bibili ka ng murang damit. Ilang labahan lang, butas na. Kaya nga minsan mas gusto mong bumili ng kahit ako guys mas gusto ko bumili ng branded kasi talagang kahit na medyo mahal siya, magagamit mo ng ilang taon. Ako, may damit ako 4 na taon din. Minsan sobrang hindi ko na ginagamit, pinamimigay ko na lang kasi talagang hindi ko na siya nagagamit. So ito na nga, no. So para sa akin, no, walang para sa akin guys, minsan hindi lang ganun ka open-minded yung ibang pumupuna dito sa mga beneficiary. Tandaan nyo guys, no? Yes, nanggaling sila sa mahirap na kalagayan, pero hindi naman pwedeng mag-stay sila dun sa kalagayan na yon, na parang ipaparamdam natin na kawawang-kawawa sila. For me, yan, tulad si Rachel, di ba? Dati beneficiary siya, tinutulungan siya. Pero ngayon, marami siyang sponsors na talagang nagbibigay ng damit sa kanya. At syempre, nakakabili na rin ng sariling damit kasi kumikita na siya sa YouTube. So, normally, kaya niya nang bumili. So, hindi na siya yung beneficiary na talagang walang... Kasi nung una, syempre, wala naman niyang kakayahan. Pero syempre, nung natulungan na may mga sponsor until now, may mga sponsor pa rin nagmamahal sa kanya. So, mangyari, binibigyan pa siya ng damit, pero nakakabili siya ng sariling damit niya. Para sa akin, walang mali doon. At ganun din nung sila Beyonce, kung magsuot man sila ng, sabi natin, mamahalin, okay lang din sa akin yon. Pero alam nyo guys, remember, kung magsuot naman sila guys, nasa okasyon eh. At para sa akin, dahil nasa mundo sila ng social media, for me, it's okay na magdamit sila na gustong-gusto nila. No? Yung iba lang kasi talagang panahon pa kasi ni Maria Clara. Bitter na nga ng panahon ni Maria Clara, hanggang ngayon bitter pa rin. Para sa akin guys, as long as gusto nila yan, no judgment sana tayo. Yung iba kasi sabihin, kita cleavage, kita yung lalo na nung ni Pau Pau, di ba? May mga pumupuna kay Beyonce. Ganon din kay Carla. Si Carla naman, simple yung damit niya, pero may pumuna pa rin. Di ba? Kay Beyonce, sa kay Joy, yung damit nila talagang medyo revealing, no? May pumuna. So, nakakalungkot. Pero alam niyo guys, yung mga ganun tao, narrow-minded o masyado makikitid ang utak. Nagliba kayo doon guys. Para sa akin
mga narrow-minded yon. At the same time, kasi may ganitong argument, sasabihin nila, tinutulungan sila tapos magsusuot sila ng ganyan. Bakit ba? Ang tanong natin, kung kahit ba tinutulungan, ibig sabihin wala na silang rights na gumanda at makaramdam sa sarili nila ng fulfillment. Kasi guys, alam nyo, ang pagsuot ng mga ganyan damit, fulfillment yan. At ako natutuwa din ako sinasabi ni Rachel din, na sinasabi niya na pag tumanda ka na, di mo na masusuot yan. So habang bata ka, isuot mo na siya. Lalo na totoo naman yung guys, kasi hindi naman habang pagkakataon dalaga ka. Darating ang point, magiging nanay ka din. Pag naging nanay ka na, di mo na masuot-suot yung ganyan. Kasi hindi ka na maka-attend minsan. Ako, honestly kami, hindi kami maka-attend sa mga ganyan-ganyang event kasi minsan, may anak ka maliit. Yeah? Pag may mga anak ka na, iba na kasi pag may anak ka So, as para sa akin, tama naman yun. Tsaka, unang-una, hindi naman nila hiningi yan. Kumbaga, hindi naman yan pinilit. Binigay yan. No? At kung sa kanila naman sa kanila galing yung pera na ipang susuot nila, sa kanila lang problema yun. Hindi naman sila ng agarbyado ng kapwa. No? At para sa akin, papasok sila sa mundo ng social media. Of course, they should look clean, sexy, and pretty. Di ba, YouTube ka, biri mo, tignan nyo guys, for example, sabihin na natin, kung paano natin sila nakilala, dapat, yung damit nila, simple lang. Pag nag-YouTube ka, baka pagtawanan ka. So, minsan, para, di ba, hindi naman, alam nyo guys kasi, ang pagkakamali ng iba, natingin sila sa pananamit. Tandaan nyo guys, sabi nga ng Diyos, no, ang Diyos nakakabasa ng puso ng tao. Pero tayo bilang tao, hindi natin nababasa yung puso ng isang tao. So, ano ibig ko sabihin doon? Tayo, wag tayong tumingin sa anyo at sa pananamit at antas ng isang tao. Kasi kung titingin tayo sa pananamit, ay for sure, di tayo magkakasundo. No, lalo na yung mga makikitid ng utak, siguro panay ka na. Judgment, no? Puro ka judge, husga. Nang inusgahan mo na yung tao. Like si Carla noon, talagang pinagtanggol ko siya dahil social daw si Carla, ayaw na magbenta ng puto. Umaasa na daw sa sponsor. That's wrong, no? Alam nyo guys, kung si Carla mag-stay pa rin siya sa ganong buhay, mahirap guys. Aminin na natin, magkano ba kinikita ng puto? Pagtitinda ng puto sa isang loob ng isang araw. As compare sa YouTube channel. Like Rachel Morales, kumikita yan guys. Di ba? Hindi simple ang kita ni Rachel. At ako nakikita ko, ganon din si Carla. Dahil sa sobrang dami din ng followers ni Carla at then soon to be, si Beyonce at si Joy. I don't know kay Joy kung magkakaroon din siya ng YouTube channel. Pero pag nagkaroon niya, guys, maniwala kayo, darating ang point talagang kaya na nilang tumulong sa kanilang magulang, by their own. Kasi ang YouTube channel, lalo na kung tuloy-tuloy at malakas siya, ay talaga naman maaari ka makabili ng ng pangailangan mo sa buhay. So, para sa akin talagang sana tumingin tayo sa ugali ng isang tao, hindi lang sa pananamit, at bigyan natin sila ng kalayaan, They have rights to choose what they want, to wear. Huwag tayong judgmental sa kapwa. Pero anyway guys, magbasa lang ako. At sabi ni Ma'am Mary Jean Hernandez, shoutout po ma'am. Thank you sa Edsy, Danjoy at Jomcar for recognizing Rochelle. Wish na lahat ay maging totoo at tuloy-tuloy sa lahat ng sinusuportahan for good at go sa pagtulong. Sana niya, alam niyo guys, gusto ko itong comment. Rochelle fan siya. Nag-comment siya dun sa last video reactions ko sa Rochelle. At talagang nagpapasalamat sa Edsy, Danjoy at Jomcar. Tandaan nyo guys, para sa akin, kung popromote lang natin yung One Kalingap, One Family, masaya ang buhay guys. Totoo yan. Basta wag tayong mag-away-away. At Presi Gazon. Ma'am Presi Agazon, ano ba to? Ma'am Presi Agazon, hello po sir, wag kayong mag-alala. Tingin ko naman hindi naniniwala ang mga viewers kasi po, nakikilala siya na walang respeto sa sarili niya. Kaya sir, magtiwala ka lang sa inyong sarili. Salamat, Sinasabi niyo yung kay Japina.
Hay nako. Sabi ni Mimi Vlogs, ano to? Mimi Vlogs, sabi niya, boss, sa akin, wag mong masamain. Ba't di nakasama ang EDSI sa Thailand? Yun lang po kasi ang mahal ko ang EDSI talaga po na EDSI ako. Okay lang yan. That's your comment. Kasi nung una, parang naka-budget kasi yun eh. At the same time, parang may pasok pa si Beyonce, no? I don't know guys, no? Pero sa akin lang, wag na natin pilitin na bakit di nakasama. Alisin na natin yung guys. Kumbaga, nandun na eh. Kumbaga, ito guys, logic lang. Nandun na sa point na nandun lang yung Jomcar. Huwag na natin pilitin na, kung hindi na nakasama yung EDSI doon, huwag na tayo mag-isip. Kasi pag tayo nag-isip pa tayo, bakit ganun? Jomcar lang nandun sa Thailand. Tapos yung EDSI, hindi nakasama. So, magkakaroon tayong conflict. Yung conflict na yon, kung ano-ano pa maisip natin, at mamaya, mag-comment tayo sa ibang mapagkakamalan tayo na di ba? So pero hindi naman natin intention, pero para sa akin, no, let's see the bright side, no? Move on tayo, kung di man nakasama yon, let's respect guys. Huwag tayong mag-isip na kung ano pa man. Ang mahalaga, this coming is parang tuloy sila sa Japan. Doon tayo mag-focus. At naplano naman yan guys yung pagpunta ng Jomcar nila Kalinga Prab sa Thailand. Tsaka okay na din yun guys, no? Para sa akin okay na yun, no? Ayoko lang din isipin yun kasi mag-aaway-away lang. Sasya na guys, medyo nabasa natin. Pero okay lang po yan, Mimi Vlog. Basta focus lang po tayo. Basta tayo, be thankful pa rin. Alam nyo guys, be thankful pa rin dahil, alam mo yun, nag-enjoy tayo lahat. Diba? Para sa Jomcar, ganun lang yun i-mindset natin. Basta always be thankful guys, whatever happens. Tapos, huwag tayo mag-overthink. Minsan kasi kaka-overthink natin, bakit ganito, bakit ganyan. So, ilbis na matuwa ka, nagkakaroon ka ng medyo, aminin natin, sometimes we feel, selos. Pero salamat po, Mimi Vlog, sa hindi po ako galit sa inyo. Pero basta tayo, move on lang tayo. Sabi ni Marisa Alexandre, Marzano, don't worry sa bumabanat sa'yo like MJ. Sabi nga ni Kuya Balwag banatan, especially yung walang ambag sa landing pad. O, salamat kay Kuya Bala. Pero alam nyo, pabayaan na natin sila. Nakakalungkot lang, may mga reactor ata na nasa Kalinga parang kakampi ni Japina. Pero sana maisip nila, kampihan nila yung nasa loob ng Kalingap, hindi yung anti-Kalingap. Kampihan nila yung nasa loob ng Kalingap, tama, hindi yung mga anti-Kalingap na umaaway kay Ate Edna. No, guys, totoo lang talagang napakagaling yan. Galing mang biktima. Na biktima akala ko mabait, in the end, ilalaglag ka. Pero alam niyo guys, yung sinasabi niya na nag-share ako ng message din sa GC, walang kaso yung guys That's a normal thing. Totoo lang Lalo na kung maraming nag-uusap doon, group siya. Walang yung ground. Ang masama kasi guys, tandaan nyo guys, sa law, pagkakaalam ko din, nagtanong din ako, na parang pag message natin tayong dalawa yung nag-uusap, yun ang kinalat mo, then publicly. Yun, delikado yun. Pero yung group chat, so, madaling i-depensahan yun. Tingnan nyo to, tulad nito guys may nag-comment naman against kay Rachel. Mirna Branairos. Noon idol ko ang love team nila, pero ngayon sobrang arte ni Rachel at siya yung babaeng umaakit sa lalaki in public. Makikita mo naman ang babaeng matino at garapal sa love team nila ni Ruel dahil siguro maganda siya kaya nagustuhan ni Ruel. Pero kung ako lalaki, pipiliin ko ang babaeng hindi maarte kasi kawawa ang lalaki kung sobrang arte. Babae magastos yan. I like simple. Ay, mali po yan, ma'am. Huwag po tayong ganun, madam. Kasi alam nyo, ma'am, lahat ng babae ganun. Feeling mo lang po yan. Feeling mo lang na hindi po siya maarte. Ako sabi sa inyo sa si Rachel, hindi po maarte yan. Kahit nga nagsasabi maarte daw si Labianse, hindi po totoo yan. Mababait siya mga yan. Ang nakita ko si Carla, si Rachel na. Pero yung si Joy tsaka si Diwata, hindi pa. Si Joy tsaka si Beyonce, hindi pa. Pero sa personal, si Rachel mabait yan.
Hindi yan maarte. Ang problema lang kasi sa inyo, natingin kayo sa damit. Tsaka, ako nga, mas gusto ko pa nga yung babaeng sweet sa akin kasi, alam mo yun, yung tipong malambing, kahit sa public, kasi tayong mga Pilipino, parang hindi tayo sanay sa ganon na culture natin na, kasi nasanay tayo na na parang hindi tayo sanay na makakita ng nagkikiss, nagahag sa kalsada. Pero actually, yung pagkiss, paghug, is a part of love language. Actually, ngayon sa panahon natin, normal na lang yan Pero minsan mapapansin mo yung mga nagko-comment na ganito. Sorry po to say, yung panahon pa ni Maria Clara. Ma'am, hindi po ako galit sa inyo, pero sana lawakan po natin unawa, no? Hindi porket nakita nyo naglalambingan, nagsuot ng maarte na. That's, yan guys, mahirap maging judgmental. Although, sabi ko nga, you cannot please everybody, and hindi mo mapiplease ang lahat. May masasabi at may sasabi pa rin sa'yo. At sa lahat ng mga Danjoy, shoutout po. At syempre, bago tayo ituloy natin yung topic natin. At sa lahat ng mga nagpapahinga ngayong gabi, ito po para sa inyo. Kiss Me by Dr. Rhythm. Grabe, no? Kiss Me at 11:11. Parang sinasabi niya na bago matulog, nag-I love you sila at nagkikiss. Isa yan, alam nyo guys, isa yan sa mga habit na dapat natin pinapractice. Lalo na yung yung may asawa ka o kaya meron kang karelasyon. No, actually dapat sa magkarelasyon talaga dapat meron kang habit na ginagawa. Na parang ever since na nagkakilala kayo, dapat ginagawa nyo pa rin yun hanggang ngayon. Kaya nga merong mga kahit na matatanda na sweet pa rin. Kasi meron silang habit. At isa sa mga good habit yon yung Kiss Me at 11:11. Parang sinasabi ni Dr. Rhythm na tuwing gabi, no, bago sila matulog, kinikiss niya yung partner niya. Yeah, 11 kasi ngayon, noon kasi pag natutulog ang mga panahon ng mga lolo't lola natin, alas 6 pa lang, tulog ka na. Kaya dapat yung kiss me at 6 p.m. Yan ngayon kasi 11 kasi ang mga tao ngayon natutulog mga 11, sabi natin 10, 11, bisan umaga, madaling araw kasi iba na yung buhay ng tao ngayon. Pero noon, panahon ng lolo't lola natin, talagang alas 6 pa ng gabi, tulog na. Kasi wala pang wifi noon. Walang wifi, walang internet, walang wifi, walang mga ilaw, di ba? Kaya makita mo, alas 6 pa lang, tulog ng mga tao noon. Noon yun, pero ngayon di na. Balik tayo guys, Pero sana guys, alam nyo sa lahat ng mga viewers natin and listeners pala. Sana po maalis na po yung ganong mindset natin. Na parang nagbe-base tayo sa pananamit ng isang tao. Sana mag-base tayo dun sa ugali ng tao. Mahirap naman tulad si Rachel. Masyado daw kay Ruel, no? Ayaw niya nakikita si Rachel naglalandi dun kay Ruel of Malalag. Sa tingin niya lang yun. Pero sa akin, hindi naman paglalandi yun. Sweet yun Siyempre, boyfriend niya. Magalit ka, alam nyo guys, magalit kayo kung ang nilalandi niya ibang lalaki. Masyado siyang sweet sa ibang lalaki. Doon kayo pumuna. Pero, boyfriend niya yun, normal yun. Ako nga, asawa ko, mas gusto ko ganun napaka-sweet ng asawa ko sa akin. Talagang kahit nasa labas kami, mag-holding hands kami, didikit pa sa akin yan. Pero syempre, pag masyado crowded, medyo ilang yan. Pero pag kaming dalawa lang, tapos medyo may konti tao, napaka-sweet ng asawa ko sa akin. Nakakalungkot lang, meron talagang sarado pa rin ng utak. Sana unahan po guys, kaysa tayo magsalita, alam nyo guys, sabi nga nila, kaysa pag magsasalita ka sa kapwa mo ng hindi maganda, mas maigi tumahimik ka na lang. Yung pagiging tahimik, minsan nakakatulong yun. Di bali mapanis ang laway mo, wag ka lang mambash at magsalita ng negatibo sa kapwa. At isa na rin dyan yung nakikita kong bashing sa beneficiary, no? Ay yung body shaming.
Yan, isa sa mga matindi rin yan, guys. Alam mo naman ang ibang mga Pinoy, parang may mga standard masyado yung iba dyan, ano? Kasi tayo, parang Pinoy kasi tayo eh. Kayo manggi tayo, di ba? So, sa atin, normally kayo manggi, pero sa atin, ang standard ng ibang Pilipino, dapat maputi ka. Pag maputi ka, maganda ka. Matangkad ka, maganda ka. Pag malaki boobs mo, maganda ka. Tambok yung pet mo. Pero alam niyo guys, na ano lang tayo ng market ng mga ads eh, ng mga commercial eh. Mga pampaputi, pampapayat. Para ako may nakita ko, chubby siya pero napakaganda niya. Gandang-ganda ako. So, minsan kasi isa nagdadala lang yan eh. No? Yung body shaming talaga matindi. Sabi ko dito, body shaming is the act of saying something negative about person's body. It can be about your own body or someone else. So, yung body shaming pala, pwede rin pala sa sarili mo. Sinishaming yung sarili mo or katawan ng ibang tao. The commentary can be about a person's size, age, hair, buhok, clothes, damit, food, hair, or level of perceived attractiveness. Yan. Minsan si Joy, gano'n eh. Minsan marami mga tamaders na tamadan. O yung mga matatandang basyo ni Joy na talagang minsan sasabihin sa kanya na hindi bagay sa kanya. No? Ipapalabasin hindi bagay yung damit ni Joy. Malandi. Eh, normally guys, yun sinasabi ng iba na pag tinignan mo yung profile pic ng mga pumupuna, ang saswangit. Kung makapuna, kala mo napakaganda. At Bernie Nui, shoutout kay Jem, shoutout po. At syempre sa lahat ng mga jump cars, shoutout po. At kay Ma'am Elsa Penario. At syempre kay Dilbert Barba. Shout kay Konkon Panganiban, Edsy Forever na. At syempre kay Arnel Rivera. At kay Ken Silvestre at kay Mary Mar. At kay Ma'am Helen Di Ocampo. Hello po, thanks so much. Sabi niya, nagrabe, andito na favorite kong reactor para sa Edsy. At Maria Lynn Montoya, shoutout po. At kay Jenny Bravo, para sa Anza Marzano, kung unawain lang ang lahat, walang masaktan na mga maglangga. Kasi kailangan huwag magtiwala sa kay Japina kasi talaga magagamit yan at manira dyan. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Totoo po yun. Sa lahat ng mga ano guys, mahal ko mga Rochelle. Kaya lang minsan nakakainis lang guys. Ganun talaga eh. May nadadaya pero sana magising sila sa katotohanan. Ingat lang sila. Hi, Mary Jean Hernandez. Hello ma'am, thanks so much po. At kay Romeo Biting, shoutout po. Oy, shoutout po sa lahat ng mga taga Iloilo ah. Shoutout po sa lahat ng mga taga Iloilo. Lalo na kay Boss Romeo Biting. At kay Mirna Babon na taga Solid Kalingap, Solid Danjoy naman siya. Nakato ano? Sabi niya, mas maganda talaga ang group travel, mas expensive po talaga dito sa Japan at mas maganda mag-travel dito pag malamig. Any weather, wag lang summer, sobrang init. Actually, sa Japan, mahal dyan talaga guys. Mas okay mag-travel dyan ng group. Sa Thailand, mura. Kaya lang pag marami kayo, syempre mahal din eh. Much more pa sa Japan. Di ba? Konti lang siguro makakasama no? Kasi Japan yun guys, magastos. Ang Thailand kasi, dyan guys, mura dyan talaga as in. Okay na okay dyan. At shout sa lahat mga taga Jomcar, sabi ni Jet Quejada, parang si Sir Chip lang dito si Papa Joms nang sabihin niyang I love you, napaka-sincere. Ito yung part 59 ng Jomcar. Ay guys, no, pero sa akin guys, kung ako tatanungin, please comment down below. Para sa akin guys, walang masama no, na magsuot ang mga beneficiary kahit social pa yan, mamahalin yan. Kasi sabihin mo pa nga galing sa pera nila eh. Sir Bersano, grabe yun. Dapat sinave na lang nila. Sa akin okay lang. You know why?
Kung yun ang magpapasaya sa kanila, fulfillment, at pangarap nila na makapagsuot ng ganon, para sa akin, hindi natin pwedeng husgahan yun. Kung yun ang magpapasaya sa kanila. Wag lang yung to the point na bibili ka ng mamahaling damit, tapos magkakautang at mababaon ka sa utang at mandadahas ka ng ibang tao. Kumbaga, bibili ka ng mamahaling damit, hindi mo pala kayang bilhin, tapos uutang mo sa iba, hindi mo babayaran, yun ang mali. Pero para sa akin, pinag-ipunan mo, kaya sabi mo napakamahal niya, pinag-ipunan mo yung damit, nagtrabaho ka, no, nagsipag ka, binili mo yung damit na yun, kasi talagang masaya pag sinuot mo yun. Para sa akin, that's fulfillment, at nobody can judge you. Ang mag-judge lang sa'yo, yung mga makikitid ng utak, at hindi nakakaunawa ng nararamdaman ng ibang tao. Kaya sa akin, kung titingin ako, like kung titignan guys, yung puso nila, yung kanilang pamumuhay, paano sila namumuhay. Si Rachel, mabait yan guys, tumutulong yan. Minsan, kinita niya sa YouTube, tinutulong niya off-cam. Paano ko nasabi? Nakita ko yan sa personal at tinanong ko yan guys, nakukwento nila yan. Off-cam yun diba? So, natin judge. Hindi porket nakita nyo lang na sweet sila ni Ruel, bawal na. So, lawakan po natin ng unawa. Pero wag po kayo sana magagalit. That's only my opinion. At, di ba? Basta sa akin, walang masama kahit magsuot sila ng gano'n. Para sa akin, sila ay ang aking inspirasyon. Kung ang mga damit na yan, susuotin man nila, syempre, normal lang naman magsuot sila ng ganyan. Lalo, may okasyon, di ba? Okay lang yan. Kahit nga nagtupi sila, okay lang eh. Lalo kung magsiswimming naman, di ba? Pero magsiswimming ka, naka-gown ka. Pero anyway guys, for our last song. Inspiration composed by Boss Borloloy Thinking, sa awitin ni Dr. Rhythm. Please subscribe sa kanyang YouTube channel guys, Dr. Rhythm. Inspiration, written by Borloloy Thinking. Para sa inyo to guys. Huli guys. See you on my next podcast, Marzano TV 2.0. Bye bye guys. Alright.